Ang susunod. Si Suwan, ang bagong katulong sa tindahan. Anong bibilhin mo? Master Chen, bibili lang ako ng 2 dime. Mga bulok na dahon ng gulay. At mga buto-buto. 2 dim. Dito sa tindahan ng pagkain, kahit ang pinakamababang kalidad na paba ng baboy, hindi ka makakabili ng kalahating kilo. Kahapon, yung 500 kilo sa likod bahay, ng winter cabbage, ikaw lang ang nagbuhat lahat. Opo. Master Chen, ito ay mali. Hindi malinis ang mga tira-tira. Bilangin mo yan bilang 2 dim na buto. Ito ay malinaw na magandang karne. Hindi ko iyan matatanggap. Kapag busog ka, may lakas kang magtrabaho. Kunin mo. Hahaha, naku po. Ang hiwa ni Master Chen ngayon ay talagang lumihis na ng husto. Team Leader Zhao, may payo ka. Hindi ako nangangahas magbigay ng payo. Ang pirasong yan ay magandang kanis sa likod. Halos 6 na dimi ang halaga niyan. Ibinibenta mo sa 2 dim. Kasama ang mga buto-buto, binibilang mo yan bilang sirang tira-tira. Sirang? Niloloko mo ba ako? Team Leaders How, hindi ko po kinuha. Nagkamali lang po si Master Chen sa paghiwa. Ibabalik ko po. Manahimik ka. Isang bagong empleyado sa housekeeping. Naglakas loob pang pumunta sa counter para manggulang sa kumpanya. Zhao de Biao, ako ang naghiwa ng karn. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Sa'yo, Chen Feng, ginagamit mo ang mga magagandang produkto ng Hongqi Store para magpakitang tao at magyabang. Ayon sa patakaran, Ang karneng mahirap hiwain dahil sa buto, ay may karapatan ang tagahiwa na ibaba ang presyo. hindi ako marunong maghiwa ng karne, pero marunong akong magkwenta. Tingnan nyo, mga kasama, ito ba ang tinatawag na depektibo? Ang ganda naman ng kalidad ng karneng yan. Kung 2 kanto lang yan, bibili rin ako ng kalahating kilo. Chen Feng, sobrang paborito mo siya. Bakit hindi ka nagbibigay ng diskwento sa iba? Espesyal na pagtrato sa isang bagong empleyado? Team Leaders How, pakilinisan ang iyong pananalita. Malinis na nakalagay ang karneng ito dito. Zhao de Biao, anong gusto mong mangyari? Bumaba ka rito. Anong gusto kong mangyari? May pinipili pa sa assistant director ng tindahan. Sapat ba ang ugali mo para doon? Anong ingay yan? Lauma, buti dumating ka. Si Chen Feng, ginagamit ang posisyon para sa sariling interes. Binenta niya ang magandang karne sa mababang presyo sa babaeng manggagawa. Nahuli ko siya sa akto. Chen, anong nangyari sa karneng yan? Karn na may buto. Ako mismo ang nagtakda ng diskwento. Baliw. May sariling patakaran ang tindahan. Kung ganyan ang gagawin mo, anong isipin ng mga kapitbahay na nakapila sa likod? Direktor Ma, pasensya na po. Nagdulot ako ng problema sa tindahan. Hindi ko nakukunin ang karneng ito. Kita mo? Umalis siya dahil nahihiya. Team Leader Zhao, ikaw din, bawasan mo ang salita mo. Hindi na ba magbebenta ang counter? AMEA. Chen, pumunta ka sa opisina ko. Chen Feng, hindi ka ba nasisiyahan sa buhay mo na masyadong payapa? Nagtatrabaho ako gamit ang aking kasanayan. Wala akong ginagawang masama. Walang kinalaman yan sa kasanayan. Ito ay isang kahinaan. Naiintindihan mo ba? Isang takot lang na buto-buto. Anong klaseng hawak yan? Si Zhao de Biao ay naghahanap lang ng butas para mahuli ka. Isa lang ang posisyon ng assistant director. Ang pinaglalaban ko ay ang trabaho, hindi ang palalamang. Sa likod ni Zhao de Biao, hindi mo ba alam kung gaano kaaming supplier ang kakilala niya? Hindi mo ba alam, Lauma? Ang mga koneksyon niya sa supplyan ay malalim at magkakaugnay. Kaya ang ating Hongqi Store ay nalulugi taon-taon. Dahil lang sa dami ng katulad niya. Chen Feng, binabalaan kita. Kung may susunod pa, hindi ko na kayang ipagtanggol ang posisyon mo sa fresh meat counter. Huwag mo siyang galitin. Direktor Ma, kung ang patakaran ay marumi, ang sumusunod dito ay hindi rin malilinis. Master Chen, pakiputol ng 2 tile ng front shank meat. Sage po. 2 tile, 1 tile. Ang sobrang isang kiyan ay regalo ko para matikman nyo. Chen, ang matalim na kusilyo. Ginagamit mo ang isang kiyan ng kane ng tindahan para makipagkaibigan. Sa patakaran, ang isang kiyan tababa na rounding off ay desisyon ng tagaputol. Kung naiinggit si Team Leader Zhao, ikaw ang humawak ng kusilyo at magputol. Huwag mo akong lokohin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mong harangan ang tindahan. Ngayon, babantayan kitang mabuti. Tingnan natin kung maglakas loob ka paring magbigay ng pabor sa iba. Ang kutsilyo ko ay sumusunod sa konsensya, hindi sa tao. Ano ang bibilhin mo? Master Chen, pabili po ng 10 sentimong repolyo. Kahapon, sa bodega, ang dami mong binuhat na mabibigat na karga. Ngayon, repolyo lang ang kakainin mo? Ayos lang po ang repolyo. 10 sentimo lang po ang kailangan ko. Huwag po yung may puso.
Yung mga dahon sa labas lang po. Bakit hindi ka kumakain ngayon ng masarap na kanin na may tata? Master Chen, pakibilisan po. Kailangan ko pa pong magdiskarga ng truck sa likod. Hindi pa ito nabali. Isang piraso, kalahating kilo. Ayoko po ng tadyang. Master Chen, nagkamali po kayo ng dinig. Repolyo po ang gusto ko. Chen Feng, 10 sentimong repolyo ang gusto niya. Bakit ka nagbibigay ng kalahating kilong tadyang? Ang tadyang na ito ay kaunti ang karne at malaki ang buto. Ngayon, hindi ito nabebenta at hindi pwedeng itago. Kahit hindi nabebenta, hindi pwede. Gusto mo itong ibigay ng libre bilang tira-tira? Hindi mangyayari yan. Master Chen, ayoko po talaga ng tadyang. Bigyan mo na lang ako ng repolyo. Zhao de Biao, hawak ko ang kusilyo. Sinasabi kong ito ay depektibo at may diskwento. Diskwentadong paninda ito. Ako ang team leader na malaking counter. Ako ang namamahala sa mga account ng tindahan. Ngayong araw, itong tadyang, kung maglakas loob kang ibenta sa kanya ng 10 sentimo, pupunta ako agad sa head office at isusumbong ka sa pagnanakaw sa kumpanya. Team leaders how, mga kasamahan lang natin sila. Bakit mo sila pahihirapan ng ganyan? Ete, hindi ito panggigipit. Ito ay patakaran. Kung walang patakaran, ang Honky Store ay malulugi dahil sa mga walang kwentang tao. Hindi na ako bibili. Hindi na ako bibili ng gulay na ito, okay? Teka. Magkano ang orihinal na presyo ng tadyang na ito? Kasama ang meat coupon, sa pinakamataas na orihinal na presyo, 65 sentimo. 70 sentimo. Huwag mo nang suklihan. Chen Feng, nababaliw ka na ba? Ang natitirang 5 sentimo ay bayad ko para sa kanya. Para sa pagod mo sa paggamit ng abacus. Ano ang ibig mong sabihin dito? Binili ko ang karn sa orihinal na presyo. Ang pera ay napunta sa account ng tindahan. Binayaran ko ito at ibibigay ko sa iyo. Master Chen, hindi ito tama. Kunin mo to, bayad na ang pera. Hindi na ito labag sa patakaran ng tindahan. Chen Feng, ginagamit mo ba ang pera para bilhin ang iyong dangal? Ginagamit ko ang sarili kong malinis na pera para bilhin ang mga produkto ng tindahan na may nakatakdang presyo. Ano pa ang masisisi mo bilang team leader? Emie. Kung wala kang masabi, ipasok mo na ang pera sa account. Umalis ka diyan. Huwag mong harangan ang mga tao na bumili ng karne. Ang ginawa ni Master Chen ay matapang. Magaling. Magaling. May tapang ka, Chen Feng. Sige, umalis ka na. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang suportahan siya sa iyong maliit na sweldo. Hanggang sa umalis ka sa Honky Store na ito. Magtutus tayo. Master Chen, Pumunta ka na sa likod para magtrabaho. ang 70 sentimos na ito. Ibabalik ko sa iyo sa susunod na buwan pagkatapos kong sumweldo. Hindi mo na kailangang bayaran. Lahat tayo ay dumadaan sa mahirap na panahon. Kumain ka ng busok. Master Chen, para sa akin, hindi sulit na kalabanin mo si Team Leader Zhao. Hindi ito para sa'yo. Ayoko lang sa kanya. Binabastos niya ang mga tapat na tao. Si Zhao de Biao, ang matandang tusong yon, ay napahiya sa harap ng lahat ngayon. Impossible. Hindi niya ito palampasin. Sa ugali ni Zhao de Biao na mapaghiganti, ang susunod niyang gagawin ay mas marumi pa kaysa sa pagdaya sa timbangan ng 100 beses. Narinig niyo ba? Yung Chen sa meat counter, nagbibigay daw ng pera para makuha ng pabor. Nagbabayad pa nga siya. Nga, itong sentimo, binayaran niya agad. Kung walang kapalit na interes sa pagitan nila, sino ang maniniwala? Ang chismis ay parang amag na kumakala. Sa loob ng 3 araw, kumalat na ito sa buong Honky Store. Ang paghihiwa ni Master Chen ngayon, may galit. Hindi pa tapos ang trabaho ko. Wala akong oras makinig sa tsismis. Tsismis? Ang mga mata ng tao ay matalas. Ang tungkol sa iyo at sa empleyadong iyon, kumalat na sa labas. Kung tapat ka, wala kang dapat ikatakot. May nagkakalat na masamang balita. Ikaw yung nagkapalusot sa likod. Chen Feng, huwag kang makunwari na matapang sa akin. Akala mo ba tapos na ang usapan? Bumili ng karne sa sariling tindahan at nagbayad ng orihinal na presyo. Anong patakaran ang nilabag ko? Patakaran? Masama ang iyong pag-ugali. Nakikipag-ugnayan ka ng personal. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan. Ito ang petisyon na pinirmahan ng mga lumang empleyado. Emie. Tinatakot mo ako ng isang piraso ng basura. Ipakita mo kay Director Ma. Sige, hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ngayon ipapaalam ko sa iyo, sa tindahan ng pagkain na ito, sino ba talaga ang masusunod? Chen Feng, itigil mo muna ang ginagawa mo. Naghihintay pa si Director Ma sa labas para sa pagsasara. Diretsuhin mo na. Ito ang mga pirma ng mga empleyado ng tindahan. Pinagsama-sama, Chen Feng. Masyado nang masama ang epekto nito. Ano ang sinasabi nito tungkol sa akin? Na may problema ako sa pag-ugali. Sino ang may ebidensya? Hayaan siyang humarap sa akin. Sa ganitong uri ng personal na relasyon, kailangan pa ba ng direktang ebidensya? Walang usok kung walang apoy.
Zhao De Biao. Ikaw, araw-araw sa mga supplier, kumakain at umiinom, hindi ba dapat imbestigahan din yan? Huwag kang magbintang. Ang pinag-usapan natin ay ang iyong pag-ugali. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Chen Feng, totoo man o hindi ang mga bagay-bagay, ngayon, ang mga kapitbahay ay kung ano-ano na ang sinasabi. Ang tindahan ay formal na magsusumit, bukas ng listahan ng mga itatalagang assistant director. Malaki ang pagpapahalaga ng pamunuan sa pag-ugali. Kaya, paano nyo ako balak harapin? Para mapatahimik ang mga tsismis ng publiko, at para na rin maiwasan ang anumang hinala. Simula bukas, pansamantala mong isusuko ang kutsilyo at timbangan sa fresh food counter. Ibig sabihin, sinususpinde nyo ako. Hindi ito suspensyon. Ito ay tinatawag na internal job rotation. Pupunta ka sa likod bahay, paayusin ang mga sirang basket ng gulay at mga lumang karton. Babalik ka kapag humupa na ang issue. Director Ma, pinipili mo lang ang mahina. Dahil lang sa kanya, hawak ka ni Zhao De Biao sa mga pabor na hinahanap mo para sa mga koneksyon mo. Anong pinagsasabi mo? Ginagawa lang namin ito ayon sa patakaran ng organisasyon. Magaling talaga si Team Leader Zhao sa pagbaplano. Ipinatapon niya ako sa likod bahay para magwalis ng basura para lang masiguro mo ang posisyon mo bilang assistant director. Hindi ka nag-ingat at inireklamo ka ng mga tao. May iba pa bang sisisihin? Seg. Wawalisin ko ang mga bulok na gulay sa likod bahay. Pero titingnan ko lang kung gaano katagal ka magiging malinis na assistant director. Ilang araw kaya? Master Chen, Nag-leave ka. may bigla ang problema sa bahay. Kailangan kong umuwi at ayusin ito ng ilang araw. Mabuti na ring umuwi ka muna para lumayo sa gulo. Magulo ang tindahan nitong mga nakaraang araw. Master Chen, dahil sa akin, nalipat ka sa likod bahay para maglinis. Patawad. Hindi ko sana pinila ang karne na iyon. Wala kang kinalaman dito. Ako ang target ng lahat ng ito. Kahit wala ka, makakahanap pa rin siya ng ibang dahilan. Master Chen, mabuting tao ka. Ang mga chismis na yon, sisiguraduhin kong imbestigahan ko iyan. Bibigyan kita ng hustisya. Tama na, huwag mo nang dagdagan ang problema mo. Umalis ka na, malamig sa labas. Aba, Chen, ang galing mong maghiwa. Kumusta naman ang trabaho mo ngayon? Walang kinipiling trabaho ang paggawa. Ang pagwawalis ng basura ay trabaho pa rin. AMEA. Matigas ang ulo mo. May magandang balita ako sa'yo. Bukas, ang head office ay magpapadala ng bagong manager para mag-inspeksyon. Ang paghirang sa assistant director ay tiyak na bukas. Hanggang hindi pa lumalabas ang opisyal na listahan. Ang mga utang ng Hongki Store ay hindi pa apos. Ha 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 ha. Chen Feng, umaasa ka pa bang makakabangon? Sa amoy mo pa lang ngayon, amoy bulok na repolyo. Zhao De Biao. Akala mo ba kapag naitaboy mo ang lahat ng mabubuting tao, ang lahat ng kita ng tindahan ay mapupunta na sayo? Kung akin man yan o hindi mo na kailangang alalahanin, ikaw na tagawalis. Bukas, tingnan mo lang ang gagawin ko. AMEA. Bukas, inspeksyonin ng bagong leader ng head office. Ang lugar ng basura sa likod bahay na ito ay kailangang linisin lahat ngayong gabi. Alam lahat na ito ang pribadong lugar ni Zhao De Biao para sa kanyang mga kalakal. Sa araw, abala siya sa pagpapakitang gilas. Hindi pala niya naisara ng maayos ang kandado. Puro mababang kalidad na walang laman na bote at pakete. Ginagamit para dayain ang kalidad. Sa Hongki Store, sino ang magtatago ng kwaderno sa ilalim ng tambak ng basura sa sirang karton? Marso 5 pumasok ang 80 kilo ng mababang kalidad na karne ng baboy. Ang account ay inayos bilang karne ng baboy sa harap. Nakuha ang 35 yuan at 2 jiao na pagkakaiba sa presyo. Abril 12 ibinenta ang 500 kilo ng murang asukal sa pribadong kainan. Kumita ng 115 yuan. Bawat transaksyon, petsa at pangalan, lahat ay si Zhao De Biao. Ang madugong itim na account ng pagkuha ng komisyon sa magkabilang panig. Ang Hongki Store, ang sugat na patuloy na nalulugi taon-taon, lahat ay nasa mga pahinang ito. Hindi nakapagtataka na ginamit ni Zhao De Biao ang lahat ng maruming paraan para makuha ang posisyon ng assistant director. Natatakot siyang may mag-audit ng mga account. Bakit nag-inspeksyon ang boss sa likod bahay sa hating gabi? May darating mula sa itaas bukas. Kailangan kong tingnan kung nalinis na ni Chen Feng. Kung mabawasan tayo ng puntos, pareho tayong tapos. Sino yan sa loob? Pinapalinisan ako ni Director Man ng basura buong gabi. Hindi pa ako tapos sa trabaho. AMEA. Aba, si Master Chen pala, ang tagalinis. Ayos ba ang paglilinis ng basura? Nasaan ang sirang karton sa ilalim? Ito ay pampublikong lugar ng basura. Kung hindi itatapon ang mga sirang papel sa ilalim,
Paano makapasa si Director Ma sa inspeksyon bukas? At tanungin kita, nasaan ang mga itinapon mo? Lahat ay inilagay ko sa sako bilang basura. Kung hindi ka panatag, ikaw mismo ang magbukas ng sako at halukayin. Ay, tama na yan, Lao Zhao. Bakit ka nag-alala sa ilang sirang karton? Mabilis kumilos si Chen Feng. Taana. Chen Feng, isa ka ng tagalinis ngayon. Mas mabuting maging malinis ang iyong mga kamay. Huwag mong galawin ang mga bagay na hindi mo dapat galawin. Huwag kang mag-alala, Team Leader Zhao. Lilinisin ko ng husto. Tinitiyak kong bukas, magiging kahanga-hanga ka sa harap ng mga pinuno. Mga kasama, ngayon ang araw na formal na itatalaga ang ating tindahan para sa posisyon ng Assistant Director. Kasabay nito, dating na ang bagong itinalagang manager sumula sa head office. Salamat sa iyong pagsisikap, Director Ma. Sa mga nakaraang taon, nahirapan ang tindahan. Kung ako ang hahawak sa responsibilidad ng Assistant Director, tinitiyak kong bibigyan ko kayo ng pataasin ang mga benepisyo. Team Leader Zhao, hindi pa nga inaanunsyo ng pamunuan. Atat na atat ka nang magsuot ng bagong sapatos. Chen Feng, ikaw na pinatapon sa likod para magwalis, may karapatan ka bang sumabat dito? Isang taong may problema sa pagugali, naglakas loob pang magparinig sa pulong. Pagdating ni Manager Su, ang unang gagawin niya ay ang mga tulad mong sumisira sa patakaran ng tindahan. Mga salot ay tuluyang paalisin sa Honky Store. Tama na. May dumating na galing sa itaas. Manahimik kayong lahat. Manager Su, kanina pa po namin kayo hinihintay. Ito po si Comrade Zhao de Biao. Huwag kang magmadali sa pagkapakilala. Siguradong nagtataka kayo kung bakit ako ipinadala rito ng head office. Dahil ang Honky Store, na may pinakamagandang pwesto sa syudad, ay hindi makapagbigay ng kita taon-taon. Araw-araw, minumura tayo ng mga tao sa labas. Hihe, Manager Su, hindi po namin kasalanan yan. Ang totoo po, nitong nakaraang 2 taon, mataas ang presyo ng mga paninda, at mayroon pang mga salot tulad ni Chen Feng na nagnanakaw ng karne ng kumpanya. Team Leader Zhao, may problema sa mga libro. Dahil ba may nagnakaw ng karne? Si Suwan yan. Yung ilang araw pa lang nakakaraan, araw-araw nagbubuhat ng repolyo sa likod bahay, kumakain ng mga buto-buto, na napilitang mag-leave at tumakas dahil sa tsismis, bagong dating na babaeng tagalinis. Suwan, anong suot mo? Magpakilala tayong muli. Ako si Suwan, ang pangalawang audit supervisor ng Finance Department ng City Commercial Head Office. Kasabay nito, ako rin ang anak ni Manager Su Changqing. Shenjai. Inababa ko muna si Suwan at pinatira ng kalahating buwan para lang makita kung saan talaga ang ugat ng problema. Director Ma, na-check ko na. Ang mga account sa front desk para sa pagpasok ng stock ay walang malaking problema. Pero pinaghihinalaan kung may kumikita sa pagitan ng presyo ng pagbili. Superviso Su, huwag mong isipin na dahil anak ka ng manager ay pwede ka nang magbintang ng walang basehan. Ang mga resibo ng timbang para sa pagbili ng stock ay nakasulat lahat sa papel. Suwan, wala kang ebidensya. Hindi ka pwedeng magbigay ng maling konklusyon. Ama, siya at si Chen Feng ay nagkasabwatan. Ngayon, para makaganti sa akin, gusto mo akong siraan ng pangalan. Gusto mo ng ebidensya. Ay, Chen Feng, ikaw, saan mo nakuha yan? Team Leader Zhao, ang mga marka dito, naalala mo pa ba? Manager Su, Supervisor Su, ang tunay na record ng inventaryo na hinahanap ninyo. Lahat ay narito. Zhao de Biao, Abril 12. Pumasok sa tindahan, 100 kilo ng dekalidad na liempo, presyo, 1 yuan at 1 jiao. May resibo. Pero sa ledyo na ito, nakasulat, galing sa Zhangmei's Pig Farm. Mababang kalidad na karne ng ulo ng baboy, 100 kilo, presyo, 6 jiao. Ninakaw mo ang 50 yuan mula sa pondo ng kumpanya. At ito pa. Noong Mayo, ibinenta mo 500 kilo ng murang asukal. Sa pribadong Liu's Restaurant, kumita ka ng 115 yuan. Mahigit 100 yuan, yon ang sahod ng ordinaryong empleyado sa loob ng 3 taon. Ang galing. Ginawa niya tayong tanga. Sinubukan pa niyang sirain si Master Chen. Lao Zhao, paano mo nagawa yan? Ay, Manager Su, pakinggan mo ang paliwanag ko. Peke ang librong yan, gawa-gawa lang ni Chen Feng. Siya ang nag-frame up sa akin. Ang nasa itaas ay ang sarili mong sulat kamay. Ginawa mo ba ito ng buong puso? Sa tingin mo ba bulag kami? Ayon sa patakaran ng head office, agad na tanggalin si Zhao de Biao sa Honky Store. Si Director Ma, dahil sa kapabayaan, ay babawasan ng 3 buwang bonus. Bukod pa rito, ang mga tsismis tungkol kay Chen Feng ay pawang walang katotohanan. Si Chen Feng ay masipag sa trabaho, hindi lang siya hindi nanggugulang, kundi gumagastos pa siya ng sarili niyang pera para ipagtanggol ang interes ng mga mamamayan. Ipinapahayag ko na simula ngayon, si Chen Feng ang magiging head supervisor ng tindahan. Siya ang ganap na responsible sa pagkuha ng supply at sa pag-aasikaso ng mga sariwang produkto.
Chen Feng, huwag kang masyadong magsaya. Sa tingin mo ba nanalo kayo? Ang lahat ng wholesaler sa syudad ay mga kapatid ko na nakasama ko sa negosyo. Kung wala ko, bukas ang Honky Store na to, kahit isang dahon ng gulay hindi makakapasok. Tingnan natin kung ano ang ibebenta mo. Magtutuos tayo. Nandoon ang pinto. Chen Feng. Ipinaubaya ko na sa iyo ang mabigat na responsibilidad. Ipinaubaya ko na sa iyo ang mabigat na responsibilidad. Chen Feng, babaguhin mo ba talaga ang mga patakaran? Ang dating patakaran ay korupsyon. Ang bagong patakaran ay negosyo. Pero si Wang Dafa, mahirap kalabanin yan. Kung mahirap kalabanin, di huwag. Ang mga butas sa accounting ng Honky Store. Siya ang dahilan, unti-unti niyang hinukay. Siya ang pinakamalaking supplier ng sariwang produkto dito. Kung kagalitan natin siya, ano ang ibebenta natin? Director Ma. Ang Honky Store ay negosyo, hindi kawanggawa. Hindi ito bukas para sa kawanggawa. Supervisor Su, galing kayo sa itaas. Hindi nyo alam kung gaano kalalim ang tubig dito sa ibaba. Gaano man kalalim ang tubig, kailangan itong makita ang ilalim. Lao Zhao, Zhao de Biao. Bilisan mo, magdiskarga na. Magandang umaga, Boss Wang. Napagod ka sa biyahe. Director Ma, nasaan si Lao Zhao? Sa ganitong oras, dapat na niya akong ipinagtimpla ng saa. Boss Wang, pasensya na po. Si Zhao de Biao ay tinanggal sa trabaho kahapon. Tinanggal. Nagbibiro ka ba? Maganda ang trabaho niya. Sino ang mga ngahas na tanggalin siya? Ako ang nagganggal. Akala ko kung sino, yun pala si Chen the Great Butcher. Bakit, ikaw na ba ang namamahala ngayon? Inatasan ako ng tindahan na humawak bilang ma-encounter supervisor. Ganap na responsible sa pagganggap at pag-inspeksyon ng mga paninda. Binabati kita, Supervisor Chen. Umasenso ka na pala. Bilisan nyo, ikabit na ang tabla para sa pagbababa ng karga. Supervisor Chen, ang kape mo lang. Huwag mong maliitin. Gaya ng dati, irman na ang resibo. At tayo yayaman ng magkasama, kapatid. Supervisor Chen, anong ibig mong sabihin? Bawal ang personal na kape sa tindahan. Bawiin mo ang pera mo. Chen, may magandang intensyon lang si Boss Wang. Magkaibigan lang tayo. Director Ma, hindi pa ba sapat ang pagkalugi ng tindahan? Chen Feng, bagong upo ka pa lang, kailangan mo ba talagang magpakitang gilas? At ako ang susunugin mo, hindi ako nagsusunog ng tao. Nag-iinspeksyon lang ako ng paninda. Sabihin mo sa mga tauhan mo na dalhin dito ang mga basket. Ilagay nyo rito. Bakit kailangan pang timbangin? Noong si Team Leader Zhao pa ang namamahala, direkta lang ang pagpirma sa resibo. Nasa loob na si Team Leader Zhao. Ngayon, ako ang masusunod dito. Ang dami nitong paninda. Titimbanhin isa-isa ang bawat basket. Gusto mo bang mapagod ang mga manggagawa ko? At maantala ang oras ng paghahatid sa ibang lugar. Kaya mo bang panagutan yan? Kahit abutin pa tayo ng gabi ngayon. Kahit isang onsa lang ang kulang, hindi ko pipirmahan yan. Siege, hahaha. Si Supervisor Chen, sumusunod sa patakaran, di ba? Ako, si Wang Dafa, malinis ang konsensya ko. Kung timbangan, timbangan. Iakyat nyo, patimbang nyo sa kanya. Wang Dafa. Binabad mo Ang sa basket tubig mo, magdamag, binabad diba? mo sa tubig magdamag, di ba? Binabad mo sa tubig magdamag, di ba? Ang mga basket para sa sariwang produkto, hinuhugasan para hindi amagin. Anong pinagkakagulo nyo? Para hindi amagin. Ang isang walang laman na basket, ang normal na timbang ay 3 kati. Ang basket mo na punong-puno ng tubig, ay may 7 kati ang biga. Bawat basket, 4 na kati ang dagdag na timbang. 50 basket sa isang truck. Dahil lang sa tubig. Ang tindahan ay magbabayad sa iyo ng halaga ng 200 kati ng karne. May karapatan ka bang magsalita dito? Ang pagtanggap ng mga paninda, hindi pa sakop ng Finance Department. Siya ang audit supervisor, na ipinadala ng head office. Ang mga account ng Honky Store, bawat sentimo ay kanyang susuriin. Hindi may iwasan na mabasa ang basket. Babawasan ko na lang kayo, kaya namang ibawas ang timbang ng lalagyan, di ba? Chen Feng, huwag kang masyadong mabusisi. Hindi ako mabusisi. Tinitingnan ko lang ang kalidad nito. Ang nakasulat sa order, firming pork leg ang kailangan. 1 piso kada hati. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang pinakamababang klase ng karne. Puro kaba at litid ito. Ang halaga nito, 60 sentimos lang. Pero pinapasa mo bilang pang 1 piso. Ito ang gusto mong ipakain sa tao. Karne pa rin naman yan basta hindi ikamamatay ng tao. Basta't hindi makakamatay, okay na yan. Ang mga tao, hawak lang ang ilang baryang, pinagkakasya nila ang bawas sentimo sa bulsa. Pumipila buong umaga,
para bigyan ng masarap na ulam ang pamilya nila. Tapos ito ang ibibigay mo, pagloloko naman yan. Tumigil ka sa pamemoral mo. Ako si Wang Dafa, negosyante, ang mahalaga sa akin, kita. Ako ang nasusunod dito. Kung ayaw mo makipartner, marami pa riyan. Wala akong kakialam sa iba. Pero sa Honky Store, ni isang tapak ng basurang ito, hindi makakapaso. Chen Feng, nababaliw ka na ba? Wala ka naman kasing tinatanggap na lagay. Hindi kita binigyan ng kickback kasi tinanggihan mo. Nandito na ang mga paninda. At tanggapin mo ba o hindi? Bawat basket, timbangin ng maigi. Ibawas ang sobrang timbang. Ang peking karne na mababa ang kalidad, ibalik ang buong kargamento. Walang bayad. Ang magandang karne, babayaran ayon sa totoong timbang. Boss Wang. Ito ay ayon sa formal na kontrata sa negosyo. Ito ang proseso. Wala kang dahilan para tumanggi. Proseso. Ngayon, hindi ako aalis. Hindi ko susundin ang proseso mo. Direktor Ma, ikaw ba talaga ang nagpapatakbo ng tindahan na ito? Hahayaan mo ba siyang sirain ang mga patakaran at magkagulo? Chen, pwede bang iwan muna natin ang mga paninda? Pag-usapan na lang natin ito ng pribado kasama si Boss Wang. Kung umatras si Director Ma ngayon, tuluyan ng mababali ang gulugod ng Honky Store. Pero kung hindi siya magsusupply, bukas, wala ni isang hibla sa counter. Sisirain ng mga tao ang tindahan. Ha. Narinig mo ba, Chen Feng, ang kalahati ng lungsod na ito ay umaasa sa wholesale ng pagkain. Karamihan ng supply, galing sa amin. Kung mangahas kang pigilin ang mga paninda ko ngayon, at ibalik ang pera ko, tinitiyak ko sa'yo, lahat ng kasamahan ko sa negosyo ay bibigyan ako ng pabor. Tingnan natin bukas, sinong kumpanya ang gugustuhing tanggapin ang order ng Honky Store ninyo, ha? Ha? Chen Feng, mangahas kang itapon ang mga paninda ko. Dalhin mo ang bulok mong karne, at umalis ka sa Honky Store. Sage. Magaling, napakagaling, ikarga, lahat ng gamit, ibalik ninyo sa sasakyan. Huwag kayong mag-iwan kahit isang sibuyas para sa kanila. Boss Wang, kumalma ka muna. Pag-usapan natin ng maayos. May pag-usapan pa naman, di ba? Wala nang pag-usapan. Lauma, tingnan natin kung ano ang ibebenta ninyo bukas para makapagbukas kayo ng tindahan. Chen Feng, pakinggan mo ako ng mabuti. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo bibilhin ang mga paninda sa orihinal na presyo, may pag-usapan pa tayo. Kung hindi, tingnan natin kung ano ang ibebenta ninyo bukas. Hindi na kita ihahatid. Tapos na. Wala na ang lahat. Pagbukas ng tindahan bukas, wala na tayong magagawa. Ang tindahan na ito ay tuluyan ng nasira sa ating mga kamay. Master Chen. Hindi lang nagpapanggap si Wang Dafa. Sinuri ko ang mga resibo ng Bureau of Commerce. Ang asosasyon ng mga negosyante na pinamumunuan niya ay talagang nagmonopolya ng 70% ng supply sa paligid. Natakot ka ba? Hindi. Ang bukol sa aklat na ito ay kailangang tanggalin. Pero kung walang supply bukas, paano natin haharapin ang mga taong nakapila? Master Chen, anong oras na? Nasaan ang karn? Walang supli ngayon. Walang supli. Ang Honky Store ay hindi nagbebenta ng karn. Anong klaseng Honky Store yan? Nga. Nagkaroon lang ng problema sa supply. Huwag kayong mag-alala. Kahapon hindi ako nakabili ng tokwa. Ngayon pati karni wala na. Maraming bibig ang naghihintay ng pagkain sa bahay. Narinig kong kinalaban niyo ang supplier. Nag-away kayo sa loob, huwag niyo kaming mga ordinaryong mamamayan ang pagbuntunan ng galit. Mga kapitbahay, hindi kami ang ayaw magsupli. Ang mga midleman ang nagbibigay ng mababang kalidad. Ayaw naming tanggapin ang bulok na paninda. Pinutulan nila kami ng supply. Wala kaming pakialam sa magagulo ninyo. Gusto lang namin makabili ng pang-araw-araw. Mag-isip kayo ng paraan agad. Kung wala pa ring paninda bukas, magrereklamo kami sa head office. Mga kapitbahay, pasensya na po. Inaayos na namin. Chen Feng, sumama ka sa opisina. Tapos na talaga. Ito na ang katapusan. Pakinggan mo ang mga reklamo. Director Ma, hindi guguho ang mundo. Hindi guguho. 2 araw nang umiyak ang mga tindera. Tinupad ni Wang Dafa ang sinabi niya. Hinarangan niya tayo. Director Ma, Master Chen. Nalaman na po. Sa silangan at timog ng syudad, 5 malalaking pamilihan ng agrikultura ay tumangging magbigay ng supply sa atin. Ano ang dahilan? Ang iba ay nagsabing walang stock, ang iba naman ay nasira ang sasakyan.
Sa madaling salita, walang nangangahas tumanggap ng order mula sa Honky Store. Sabi ko na nga ba, hindi dapat kalabanin si Wang Dafa. Mahigit 10 taon na siya sa negosyong ito. Mas masikip pa sa sapot ng gagamba ang koneksyon niya. Ha? Iyan ay isang network ng interes na sumisisip ng dugo, hindi sapot ng gagamba. Chen, nakikiusap ako sa iyo. Puntahan mo si Boss Wang at magpakumbaba ka. Humungi ka ng tawad. Humungi ng tawad. Ano nang mali sa ginawa ko? Wala kang mali. Ganyan lang talaga ang mundo. Subukan mong magsalita ng malumanay. Bilhin mo ang mga paninda sa mataas na presyo. Pabalikin mo muna siya. Impossible. Kapag lumuhod tayo ng isang beses, ang lead ng Honky Store ay mananatiling nakatali sa kanyang sinturon. Kung gusto niyang kutulin ang aming supply, kaya niyang gawin anumang oras. Director Ma, tama si Master Chen. Ang pagsuko ay patungo lang sa kapahamakan. Supervisor Su, bakit ka nakikisama sa kalokohan niya? Ang presyo ng mga paninda ni Wang Dafa ay 30% na mas mataas. Kung patuloy tayong magpapahutot sa kanya, sa katapusan ng taon, ang ating tindahan ay tuluyang malulugi. Hindi makapagbayad ng sahod. Mas mabuti pa rin yan kaysa magsaa agad ngayon. Kung walang ibebenta, lahat tayo ay mawawalan ng trabaho. Anong gagawin mo sa mapa? Director Ma, ito ang ating bayan. Ang impluensya ni Wang Dafa ay nasa loob ng bilog na ito. Ito ang Hongsing Village, at ang mga katabing, malalaking bayan ng agrikultura. Master Chen, gusto mong dumiretso sa pinagmulan? Si Wang Dafa, kayang harangan ang mga bodega sa syudad. Pero kaya ba niyang harangan din ang mga bukirin ng lahat ng matatandang magsasaka sa buong probinsya? Hindi. Ang kumuha ng produkto sa probinsya, ang Honky Store natin ay hindi na gumawa niyan sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi ginawa noon dahil may mga tamad at walang makukuhang kickback. Pero napakalayo niyan. Mahigit 30 kilometro ng bakubakong daan. Paano natin dadalhin pabalik? Kung walang malaking truck, upa tayo ng hand tractor. Kung mahirap ang daan, bubuhatin natin sa balikat. Director Ma, sulit ito. Kung malalampasan natin si Wang Dafa at ang mga midleman na ito at direktang magbabayad sa mga magsasaka, bababa ang gastos ng hindi bababa sa 30%. Iyan ang una. Pangalawa, makokontrol natin ang kalidad. Ang mga gulay na itinanim ng mga tao at mga baboy na inalagaan ay tiyak na mas maganda ng 100 beses kaysa sa mga produkto ni Wang Dafa. Pero, bakit naman ibebenta ng mga magsasaka sa atin ang kanilang produkto? Dati naman, sa mga nakasanayan nilang tindahan sila nagbebenta. Dahil magbabayad tayo ng cash. At ang timbangan natin ay hindi mandadaya. Kahit na maging matagumpay ito. Paano ang pondo? Ang kita ng tindahan ay wala nitong mga nakaraang araw. Saan tayo kukuha ng cash para bumili ng paninda? Kakatapos ko lang mag-audit kahapon. Mayroon pang pondo ang tindahan. Dagdag pa ang dala kong pondo para sa audit. Sapat na ito para sa unang batch ng bibilhin sa probinsya. Sarge, wala na tayong ibang pagpipilian. Pero sino ang pupunta? Mahirap na trabaho yan. Ang mga kalsada sa probinsya ay puro putik ngayon. Ako na. Sasama ako. Ako ang bahala sa pagtatala at pagbabayad doon. Sisiguraduhin kong bawat transaksyon ay malinaw. Walang magiging problema sa accounting. Kayong dalawa ang pupunta? Malakas na ulan ang inaasahan sa mga susunod na araw. Basta makakuha lang tayo ng malinis na gulay. Kahit gaano pa kalalim ang putik, lalakarin ko. Director Ma, manatili ka sa tindahan. Panatilihing kalmado ang mga mamimili. Paano ko naman sila pakakalmahin? Sabihin mo lang sa kanila. Bukas ng tanghali, sa Honky Store ay may pinakasariwang karneng baboy bukid sa buong syudad at mga gulay. Pupunta ako ngayon sa Agricultural Machinery Station sa South Street para tingnan kung makakarenta ako ng 2 hand tractor sa mataas na presyo. 2 hand tractor. Sige na. Magdala ka ng 2 makapal na dami. Malakas ang hangin sa probinsya. Chen Feng, mag-ingat ka talaga. Kung malaman ni Wang Dafa na pupunta kayo para kunin ang kanyang pinagkukunan, tiyak na gagawa siya ng paraan para hadlangan kayo. Kung maglakas loob siyang manggulo, ipaparanas ko sa kanya ang hira. Ihahatid ko siya sa istasyon ng pulisya. Master Chen, ito na ang unang brigada ng Hongsing Village. Diretso tayo sa giikan. Hayaan ang mga taga-baryo na ilabas ang kanilang magagandang produkto. Ano ang binibili ng mga taga-syudad? Lolo, kami po ay mula sa Honky Store. Narito kami para bumili ng sariwang gulay na itinanim ninyo at mga buhay na baboy at manok. Hindi ibebenta. Sinabi ng kapitan ng baryo, ang aming mga paninda ay maaari lang ibenta sa grupo ni Boss Wang. Hindi namin pwedeng ibenta ng palihim. Lolo, si Boss Wang, magkano ang ibinabayad niya sa inyo kada kilo ng karne? Ang lumang patakaran noong nakaraang taon. 3 kusing at 2 sentimo kada kilo ng baboy. 3 kusing at 2 sentimo. Lolo, ang Honky Store namin ay bumibili ng baboy ngayon, cash on delivery. 4 na kusing at 5 sentimo kada kilo. Anumang uri ng dahon ng gulay, basta sariwa. 1 kusing sa 2 kilo.
Binata, hindi ka nagbibiro, di ba? Isang kusing at ilang sentimo pa ang dagdag kada kilo. Hindi lang mataas ang presyo. Ang timbangan ko ay tapat sa lahat. Saktong timbang, walang kulang ni isang sentimo. Tingnan ninyong mabuti. Ito ay cash. Ibigay ang paninda, kunin ang pera. May 2 basket akong sariwang labanos. May 3 pa akong inahing manok sa likod bahay. Ngayon lang nangingitlog. Pumila ng maayos, isa-isang timbangin. Labanos, 50 kilo. 2 piso at 5 kusing. Hawakan mong mabuti ang pera mo, ate. Ang ganda ng tindahan nyo. Noong mga tao ni Wang Dafa ang pumupunta dito, palaging may reklamo o binabawasan ang timbang. Kahit 50 centavos, 3 araw pa bago bayaran. Tigil. Kami ni Wang Dafa ay may kontrata sa inyo para sa regular na pagbili. Kung ngayon ay mangungurakot kayo sa maliit na kita at masisira ang kontrata, sa susunod na mga produkto, huwag kayong umasa na kami ang magbabayad ng orihinal na presyo. Ikaw ba yang si Chen Feng mula sa Honky Store? Matapang ka naman, pumunta ka pa sa probinsya para agawin ang supply village ni Boss Wang. Kailan naging pribadong supply village ang Hongsing Village? Kung ako ang nagsabi, ako ang tama. Pakinggan nyo lahat. Kung may magbebenta sa kanya ngayon, ay labag sa kontrata. At kapag hindi na nabenta ang mga gulay, huwag kayong magpapakumbaba na hilingin ang guaranteed price. Pasensya na, pair. Hindi namin kayang labanan sila. Anong klaseng lakas ng loob yan? Gamitin ang kontrata para manako. Natakot lang ba kayo? Anong gagawin nyo? Tingnan natin. Marami akong pera para maghintay. Ang mga paninda ngayon, binili lahat ng aming team sa orihinal na presyo. Mga kababayan, ang Honky Store ay hindi lang nagbibigay ng cash ngayon. Ito ang kontrata ng aming tindahan para sa pangmatagalang garantisadong pagbili. Basta maganda ang kalidad. Simula ngayon, bawat linggo, magpapadala kami ng sasakyan diretso sa dulo ng nayon para kumuha ng paninda. Ang presyo ay laging mas mataas ng 1 sentimo kaysa sa kanila. Chen Feng, nababaliw ka na ba? Gusto mong makipag-price war? May selyo ng Honky Store dito, protektado ng batas. Hindi na kailangan ng lahat na tingnan ang kanilang mga mukha. May selyo at garantiya ng tindahan ng gobyerno. Matatakot pa ba tayo sa mga lokal na basagulero na ito? Tama. Ibenta ang mga bagay kay Master Chen. Kayo. Dalhin mo ang pera mo at bumalik. Sabihin mo kay Wang Dafa, ang kanyang mga patakaran ay walang bisa dito sa Honky Store. Master Chen, napakabilis ng biyaheng ito. Masyado kang maaga nagagala. Hindi ganoon kadali sumuko si Wang Dafa. Naipit ang gulong sa pagitan ng mga bato. Ang lahat sa ilalim ay putik na pinalambot ng tubig. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung magtatagal pa tayo, mabubulok lahat ng gulay sa loob ng sasakyan. Hindi tayo pwedeng huminto. Kailangan nating may labas ang sasakyan. Lagyan ng bato sa ilalim ng sasakyan. Sumakay at tanda rin. Hindi po kaya, Master Chen. Masyadong mabigat ang sasakyan, hindi mahila. Pumunta kayo sa likod ng sasakyan. Ibaba ang kalahati ng karga. Para gumaan. Bilisan. Yung nasa gilid ng daan, buhati ng makapal na troso. 1, 2, 3. Itula. Atras. Lumabas na, lumabas na, lumabas na. Master Chen, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ikarga na. Hindi titigil ang ulan. Dapat nating pasukin ang bayan ngayong gabi. CJ, ikarga na. Alas 12 na. May karn ba talaga o wala? Si Lauma, kahapon. Garantisado na yan. Baka niloko lang tayo niyan? Baka nga niloloko tayo? Bakit di padalhin ni Chen Feng ang mga paninda sa unahan? Buksan na ang pinto. Hala, ito o. Ang ganda ng kalidad. Buksan na, tanggapin ang mga suki. Mga kababayan, sa Honky Store ngayon, hindi lang kani ang bago, at lahat galing sa probinsya. Mga bagong katay na dekalidad na baboy bukid. Master Chen, bigyan mo ako ng 2 kilo ng karneng pangharap. Ang sariwa tingnan. 2 kilo, 2 piso at 20 sentimo. Sandali. Hahaha. Hahaha. Mga kapitbahay, huwag muna kayong magmadaling magbayad. Ang murang paninda na yan, baka hindi nyo makain. Wang Dafa, anong ginagawa mo rito? Huwag kang manggulo sa tindahan. Narito ako para ilantad ang inyong madilim na negosyo. Ang 4 na ito ay mga retiradong, matatandang inspektor ng kalidad mula sa Bureau of Commerce ng ating probinsya. Sila ang tinatawag sa industriya na mga hari ng paghahanap ng mali. May matalas silang mata.
Sabi ni Boss Wong Dafa, ang inyong Honky Store ay kumukuha ng mga may sakit na baboy at bulok na gulay na walang gustong bumili sa probinsya. At ibinebenta nyo sa mga tao na parang dekalidad. Bilang mga veterano sa industriya, kailangan naming tingnan ito. Kalokohan. Ang aming mga paninda ay personal naming kinukuha sa mga magsasaka. Ang kalidad ay garantisado. Emie, anong alam ng mga bata? Tingnan ninyo. Mali ang kulay nito. Kitang-kita na ilang araw na yan. Sirang karne na, matigas at luma. Naku po. Nagbebenta sila ng sirang karne na parang sariwa. Hahaha. Chen Feng, magmamatigas ka pa ba? Ito ang ebidensya. Ang Honky Store ninyo, tuluyan ng bumaho. Chen Feng, anong gagawin natin dito? Patay na baboy ba yan? Hindi ba nagsisinungaling ang kalidad ng kan? Ang sirang karneng ito, pag niluto, may malansang amoy. Matigas ang laman, madaling madurog. Karaniwang kalaman yan. Magdala ng isang palanggan ng malinis na tubig, walang anumang kampalasa. Anong ginagawa niya? Magluluto ng karn dito mismo. Nagpapanggap lang yan. Ang patay na baboy na niluto sa tubig, lalabas agad ang amoy niyan. Ang bango. Ang sarap ng amoy. Sino ang nagsabing patay na baboy ito kanina? Mga veterano, ayon sa ating patakaran ang nakikita ng mata ay maaring magsinungaling, ngunit ang panlasa ang nagsasabi ng totoo. Subukan ninyo mismo. Baka matigas at maasim. Ito siguro. Kanina, malabo ang mata ko. Anong nakita kong mali? Malinaw na palabas lang yan. Ang gulay nila, sigurado may problema rin. Lahat yan galing sa putikan, mga sirang paninda. Wang Dafa. Sabi mo, nagluloko kami. Pero kaya mo bang tingnan to? Pakitingnan po, lahat. Ito ang bawat resibo ng binili namin kahapon sa Hongsing Village. May pirma ng kalihim ng brigada bilang patunay. Lahat yan ay mga baboy na pinalaki ng higit 10 buwan sa bukid at mga gulay na walang pestisidyo. Sa aklat ng komento na ito, nakatala ang mga tunay na opinyon ng mahigit 300 kapitbahay na naitala ng mga empleyado ng Honky Store nitong mga nakaraang araw. Kung maganda ba ang produkto o hindi, hindi ikaw, Wang Dafa, at ang ilang kasama mo ang magdedesisyon. Ang dila ng ating mga mamamayan ang magdedesisyon. Tama. Kahapon, libre kong natikman ang repolyo nila. Ang tamis at sariwa. Ang amo na yan, bulok lang ang tinda. Dati, sa Wang Dafa sila kumukuha ng karn. Hindi lang may halong tubig, may taba pa. Ngayon, itong karn na inihanda ni Chen Feng, halatang dekalidad. Ang galing ninyo. Chen, ang galing mo talaga. Master Chen, Bigyan mo ako ng isang pirasong balat na pangharap na paa. Sage po. Ang balat na pangharap na paa, masarap igisa at ilaga. Ang sariwa ng karne ngayon. Kahapon, binili ko at nilaga sa kaldero. Ang bango ng buong bahay. Siyempre, ito ay purong baboy bukid. Pinakain ng purong butil ng mga magsasaka. Walang halong tubig. Ang timbangan ay mataas na mataas. Ang sarap tingnan. Susunod. Chen. Ay naku, aking supervisor Chen. Direktor Ma, anong nangyari sa umaga? Dumating na ang sasakyan mula sa Hongsing Village. Hindi lang 5 buhay na baboy ang dinala. Naghatid din sila ng 3 malalaking basket ng mga itlog na manok bukid. Ang lalaki ng bawat isa. Sabihin mo sa mga taga-logistics na sundin ang lumang patakaran, bilangin sa harap nila. Cash on delivery. Walang kahit isang sentimo ang dapat ibaba sa presyo ng mga kababayan natin. Makakaasa ka. Ngayon, ang mga kababayan natin ay matibay ang paninindigan. Ang magagandang produkto lang ang ibinebenta nila sa tindahan natin. Mag-ipon-tipon kayong lahat. Itigil muna ang ginagawa. Magkaroon tayo ng maikling pulong. Ang performance ni Manager Su ngayong buwan ay nakabasag ng record ng tindahan natin sa halos 10 taon. Hindi lang ito tungkol sa record. Kagagaling ko lang sa balita. Si Wang Dafa, na naggangkang harangan ang supli natin, ay tuluyan ng bumagsak. Anong nangyari sa kanya? AM, ang mga produkto niya ay mababa ang kalidad at mataas ang presyo. Simula na magkaroon tayo ng direktang pagkuha mula sa pinagmulan, lahat ng tao ay dito na bumibili. Ang mga depektibong produkto niya ay nabubulok sa bodega, walang bumibili. dapat lang sa kanya. Ito ang karma. Hahaha. Hindi lang yan. Dahil sa kawalan ng cash flow,
tuluyan nang naputol ang kanyang financial chain. Kahapon, ang dalawang malalaking bodega na nakapangalan sa kanya ay naibenta na sa mababang presyo para pambayad utang. Tuluyan nang umalis si Wang Dafa sa wholesale ng sariwang produkto sa lugar natin. Kung hindi tama ang patakaran, babagsak din ito sa huli. Ito ang matinding katotohanan ng merkado. Hindi na kailangan pang may gumawa na masama sa kanya. Ang mga negosyanteng yumayaman sa pandaraya sa timbang at kumikita sa patong-patong na presyo, wala silang patutunguhan. Nagpulong ang head office at nagasya. Ang modelo ng Honky Store na lumaktaw sa Midleman at direktang bumili mula sa pinagmulan ay naging matagumpay. Nagbigay ito ng benepisyo sa mga mamamayan at nagligas din sa mga kolektibong negosyo. Simula sa susunod na buwan, lahat ng tindahan ng pagkain sa buong sistema ay susundin ang ating modelo. Puputulin ang lahat ng mapagsamantalang midleman. Chen Feng, kailangan mong maghanda na pangunahan at gabayan ang ibang tindahan. Hanggat makakain ang mga mamamayan ng malinis at abot kayang karne, kapag naitatag na ang mga patakaran, magiging madali na ang lahat. Manager Su, dati ako, si Lauma, ay isang mahina at walang prinsipyo. Iniisip ko lang ang sarili ko. Ang resulta, pinabayaan ko ang mga bulit tulad ni Zhao Debiao. Ngayon, naiintindihan ko na. Naliwanagan na ako. Sa isang buwan na kasama ko si Xiao Chen, malinis na negosyo, payapa ang tulog ko sa gabi. Ha 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 ha. May isa pa akong bagay. Ang lihim na audit mission ni kasamang Suwan, matagumpay na natapos ang lahat. Naayos na ang mga problema sa Honky Store. Naitatag na ang mga bagong patakaran. Aalis na si Supervisor Suwan. Salamat sa inyong lahat sa pagod. Bukas, ibabalik na ako sa Head Office Finance Division. Ako ang mag-aasikaso ng pagsusuri sa compliance ng mga account. Sa buong sistema. Suwan, balik ka minsan para bisitahin kami. Master Chen, Tapos na ang turnover ng mga dokumento. tapos na. Ang huling biyahe ng bus ay diretsyo sa head office para mag-report. Babalik ka para maging senior supervisor. Hawak ang malaking kapangyarihan. Hindi mo na kailangang magtago sa likod ng bahay sa malamig na hangin, kumakain ng tuyong pankeke. Ang mga araw na kumakain ng tuyong pancake ay ang pinakamahalagang panahon na natutunan ko ang maraming bagay. Ano ang natutunan mo? Natutunan ko na. Kung hindi dahil sa iyong pagtutol gamit ang kutsilyo, ang aking abacus lang ay hindi makakabasag sa itim na libro ni Zhao Debiao. Ginawa ko lang ang tungkulin ng isang tagapagputol. Ang kusilyo ay nasa kamay ko. Dapat malinis ang hiwa ng karne. Walang taba. Kunin mo. Master Chen, ngayon, sa wakas, nakatanggap na ako ng sweldo. Kailangan kong bayaran ang masarap na karning ito. Hindi ito ibinebenta. Noong huli kitang binigyan ng buto. Dahil nakita kong inaapi ka. Hindi ka makakain ng maayos dahil sa paggingin ng iba. Ngayon, ito ay personal kong regalo para kay Suwan bilang paalam. Hindi ito labag sa patakaran. Dalhin mo ito sa iyong paglalakbay. Umuwi ka at magluto ng karne, kumain ka ng masarap. Chen Feng, salamat. Umuwi ka asuriin ng mabuti ang mga account. Kung makakita ka ng madilim na account, mas lakasan mo pa ang pagbilang. Huwag kang matakot na makasakit ng damdamin. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang magbantay sa timbangan dito sa baba. Ako ang bahala sa mga account sa itaas. Wala sa atin ang dapat magpabaya para hindi malugi ang mga tao. Deal. Hihintayin kita sa head office. Master Chen, bilisan mo. Hiwain mo ako ng 2 kadyang. Narito na ako, sa magulong buhay na ito. Sa wakas ay naging patas na ang timbangan.